Sabi niya, accurate to. Anong accurate? Hilahin ko dila niya, tapos babalik ko ulit. Oh, masakit, di ba? Ewan ko, pero I think nanay mo napakabait. Baka umiyak lang yun. Kahit i-bash niyo ko, ito talaga yung side ko. Ito yung pinapaniwalaan ko. Kasi para sa akin, yun ang tama. Good day, everyone! Again, this is Jovi Vargas, the #1 celebrity psychic in the Philippines. Of course, with my co-host, Aber. Okay. May maganda akong balita. Talaga? Isa po siyang Queen of Comedy. Queen of Com. Naku, very special yan, Jovi. At tandaan nyo, ang kanyang pelikula ay naging blockbuster ito at kumita ito ng bilyon. Actually, Ito yung antanging ina. Okay, ladies and gentlemen, please welcome Miss Ai de las Alas. Thank you, Jovi. Thank you, Abet. Maraming salamat. And I'm so glad I'm here. Kasi parang ang tagal na ako ini-invite ni Jovi. Parati ako nasa Amerika. Isang taon na haggard. Ganun ako, Jovi, pasensya ka na. Pauwi na naman ako sa Amerika. Ganun. Oh, ang hirap niyang kunan ng schedule sa sobrang busy ni Ma. Sa ngayon, ayan na. Maraming tatanong ako, paano nga pala tayo nagkakilala? Paano mo nga pala nahanap ako? Nakalimutan ko na eh. Ako nga rin, nakalimutan ko nga. Kaya ano ba? Sobrang tagal. Parang may isang nag-ano sa akin, uy, alam mo, ito nangula sa akin. Ang galing-galing nito si Jovi. Artista ba? Parang, di ba si Arnel? Hindi. Mas nauna kitang mamingit kaysa kay Arnel. Basta merong isang artista. Tapos, ayun, pumunta nga ako sa'yo. Ayun, nahulog ako sa silya. What? Sabi ko, nakakaloka naman to si accurate. Accurate siya eh. Sabi niya, accurate to. Anong accurate? Accurate. Talagang bubusisiin niya ito. Hindi yung parang generic, like, alam mo, makakakilala ka ng Hindi eh, parang ganito. Alam mo, makakakilala ka ng isang lalaki na ganito siya, itsura, tapos parang mayaman o mahirap, parang gano'n. Yung accuracy niya gano'n. Anong nagtulak sa'yo para, yun nga, maniwala ka doon sa nag-endorse? Eh kasi, bukod sa kaibigan ko yun, napatunayan ko naman na totoong accurate eh. Wow, Jovi. Accurate. Guys, accurate. Nanggaling na po yan kay... Oo, accurate naman siya talaga, in fairness sa kanya. Tinagurian kang Queen of Comedy. Sige. Diba? Up to now, ikaw pa rin naman ang may hawak nun. So Salamat palagay sa mo Diyos. sa panahon ngayon, sino ang matatawag mong Princess of Comedy? Kasi actually title lang yan, no? Pero ang nakikita ko, si Melay nakakatuwa, si Melay. Si nakakatuwa rin, si Barbie. Pa naman nakikita. Barbie Fortesa. Si Fortesa. Hindi ko pa kasi iba nakikita na yung mga bagong mga bata ngayon na nagko-comedy. So, pag nakita ko, sabihin ko ulit sa inyo kung, itong batang to pwede. Kung ikukumpara ba natin ang panahon, sino noon si Ai at sa ngayong si Ai? Ganun pa rin naman. Kaya lang, hindi ako more of social media influencer. More of artista ko. Wow. Ngayon kasi, yung mga social media influencer, yun yung mga sikat at yun yung mga kinukuha. Ako kasi, more of artista ko. Ako yung dito sa side na to. Kunyari, nakita sila, tapos nag-viral sila. Yun na yun. Kami nun, hindi naman ganun eh. Kami ngayon, para kami umaakit sa hagdanan. May ladder. May ladder na ito ka. Ito, ka muna, support. Then, nag-concert ako sa folk arts. Then, sa Araneta. Then, sa MOA. Then, nagpelikula. Yung ganon. Oo, kasi doon sila. Oo, ganun Kumbaga, eh. step by step. Marami silang pinagdaan. Bago nabuo ang pagiging isang artista. Ngayon kasi, makita ka lang nila, natuwa sila na yun, nag-viral. Yun na, sikat ka na. Wala ka ng ladder. Basta yun nandun ka lang, sikat ka na agad. Ganon ang influencer mo. Iba ngayon talaga. Ibang-iba. I think mas maganda rin ngayon kasi easy. Pero yung longevity, yung haba. Oo, parang kasi ngayon, pag kunyari, sumikat ka, tapos nasawaan ka na, ayaw ka na nila. Half of respect and half of longevity. Kamusta ang buhay Amerika?
Ay, masaya naman. Masaya kasi nasanay na rin ako sa buhay na yung walang yaya, walang driver, ikaw lahat. Pero hands-on. Ang maganda kasi doon yung discipline. Like, pag yung nagmamaneho ka, hindi masyado traffic, pag tatawid ka, humihinto yung sasakyan, hindi ka tumatakbo. Hindi ka tulad dito, pag nandiyan yung sasakyan, ikaw yung tumatakbo. Doon, automatic. Pag may tao, ihinto, siya tatawid ka. At iintayin ka nila kung kailan ka matapos, maglakad. Hindi yung tatakbo ka. Parang easy ka lang, ganyan. Pag hinto mo, easy ka lang, saka sila aandar. Bongga. Wala ka na ba mambalak bumalik o manirahan pa sa Pilipinas? Pero may property ka pa rin ba dito? Ay, oo. Meron pa rin kasi may project ako and gusto ko pa rin mag-artista. Yun naman talaga ang first love ko, mag-artista. That's what I like. That's what I like. Yun talaga gusto ko. So talagang US na ang talagang napili mo na talaga na doon mo na. Half-half. Kasi gusto ko makuha yung citizenship ko. American citizen. Nag-try ka rin ba ng profesyon sa Amerika? Oo, di ba nag-activity director ako sa isang facility. Kumusta naman? Okay, marami akong natutunan. May iba akong natutunan na bagay. Like, kailangan marunong ako mag-computer kasi ang activity director may point click, which is meaning ang point click, doon mo makikita lahat ng mga residente na nandun sa kung ano yung sakit nila, kung ano yung mga profile nila nandun. So, kailangan yun kasi i-assess mo sila. Okay. May nakita ko sa YouTube na panood kita kay Yulo ata. Oo, no? Parang pinuntahan mo ata siya. Live selling kami ni Mother. Nag-live selling kami. Ng damit niya? Tinulungan ko siyang magtinda. Marami namang bumili. Oo, sold out kami. Congratulations. Sold out kami ni Mami Angge. So kumita siya. Of course. Mabait ba? Mabait. Si Mother, mabait naman siya. Bilang isang ina, no? Kasi alam ko naman naging isang ina ka, naging tanging ina, yes. no? At alam ko naman ang laki ng kinita ng tanging ina na yun sa showbiz. Talagang blockbuster, Thank you, Lord. Bilang isang ina, ano ang masasabi mo sa sitwasyon ng dalawa? Ako, dinidisregard ko yung about kay Kaloy kasi hindi ko naman talaga alam anong punot dulo ng pinag-awayan nila. Pero as a mother, kung ano yung binabalita, doon ako medyo hindi in favor. Kasi dapat parati mong nire-respeto ang mga magulang mo. Anything na hindi magandang nagawa niya or anything na hindi mo gusto yung ginawa niya, nanay mo pa rin yun. So, you need to respect your mother. Hindi mo yung pagsasalitaan ng anything, hindi mo dadabugan, hindi mo sisigawan or ang nanay ganun lang talaga yan. Yan nga yung sinasabi ko, na yung mga influencer, be careful. Kasi kaya nga kayo tinatawag na influencer, kasi lalo na ngayon, nag-i-influensya kayo ng mga tao, mga kabataan. So, be careful sa sasabihin ninyo. That's why ako, nakikipaglaban talaga ako about doon sa ano ba ang nanay, ano ba ang dapat ginagawa nyo sa isang magulang. Sabi ko nga, di ba, kahit i-bash nyo ko, ito talaga yung side ko, ito yung pinapaniwalaan ko. Kasi para sa akin, yun ang tama. Na talagang ginagalang mo ang mga magulang mo, lalong-lalo na ang nanay mo, dahil yan ang nagluwal sa'yo sa mundong ito. Ay, sa dami-dami ng pelikulang nagawa mo, no? Alam ko sobrang dami naman. Merong isa doon na siyempre matatawag natin paborito mo. Ano yun? Anong pelikula yun? Pelikula? Oo. Tanging Ina, tsaka Kung Fu Divas. Kung Fu Divas. Kami Mai. Oo, Mai. kasi napakagandang movie nun, hindi lang yung story. Pag napanood mo yun, para siyang imported. Parang ginawa sa... Oo. Napanood ko yun. At talagang nag-aral kami ng martial arts. Ay, ano pa ba yung role na talagang gusto mo pa rin ma-attend? Marami gusto mo pang gawin? Hindi pa ako nag-serious madre na role sa movie. Wala ka pa bang drama na serious na? Na madre? Wala pa. Madre. Ako horror, ayoko gumagawa ng horror. Kaso madre... Natatakot ako. Madre dapat drama. Yung madre yung hinahanap mo, yung meron siyang, yung history ba? Or yung may kwento. Or may December Affair. Wala pa rin ako movie na gano'n.
Yung ano, bata at matanda. In real life, wala. Sexy role ayaw mo. Gusto ko nga yung ganun. Okay. Sexy. Wow. Bold star, yung pag-bold Hindi star. naman. Sexy lang. Huwag nang bold Ano star. ngayon? Parang marami. Huwag naman ng bold star. Ano ba yan? Wala ko na pinangarap mo ba nababati yun sa akin. dati? Hindi naman. Kumawin, basta simpa ng sambayan. Sumagi rin ba sa isip mo yung sa buhay mo na minsan parang ayoko na maging artista, parang gusto ko, ganito na lang ang buhay ko? Hindi. At Gusto ko talagang, talagang maging artista. Kasi bukod sa ito yung job na I really like and nag-excel ako. Huwag naman din ako maarte. Siyempre, malaki naman kinikita ko pag artista ako kaysa maging normal citizen lang ako na work. Diba? Doon tayo sa practical. Alam naman natin na pag artista ako, medyo malaki yung kita ko. Tinanong mo ba yan, pagiging artista? Hindi. O aksidente yan? Destiny. Wow, destiny. Sabay din. yun, paano? Paano ka ako napasok? mag-artista? Oo. Kasi sing-along master ako. Pagkatapos, dun sa sing-along na pinagtatrabaho ko, maraming artista at saka press and reporter na nandun. Tapos si Nap Gutierrez, nandoon siya. Tapos natuwa siya sa akin. Pinag-guesting niya ako kay Eye to Eye. Eye to eye. And then pinag-concert niya ako. Yung I Web Nothing. So, doon yung nag-start. Oh, yun yung unang-unang kong concert. I Web Nothing. Okay. Nawala naman talaga. Kasi hindi naman ako kilala. Anong kaunang-unang movie nun? Pinakauna kong movie is... Extra ba muna? Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Ako, tsaka si Aiko. Anak ko si Aiko. Tapos, asawa ko si Rene Requestas. Okay. Asa rin eh? Oh, yun ang first movie ko. Noong mga panahon kasi noon, di ba, ay may mga panahon na, di ba, showbiz nga ang gustong-gusto mo talaga at buhay artista. Sumagi rin ba ang politika sa buhay mo? Konti. Noon, sana magraran ako as mayor ng Calatagan. That's why nag-aaral ako sa UP rin ng governance. Public- Public, administration. yes. Tapos parang naisip ko, parang marami akong magiging problema. Ayoko na. Ayoko ng problema. Gusto ko chill lang ako sa Chill buhay. lang. Ay, kunyari nga, ayaw mong tumakbo, pero inoperang ka naman ng gobyerno na posisyon. Tatanggapin mo, hindi. Depende kung sino naman nag-offer. Baka naman hindi ko naman kakilala. Baka naman hindi ko naman partido yun. Baka mamaya awayin pa ako nun habang nandun ako sa loob. Ay, malay mo nga. Iba yun ang uso eh. Ayoko naman ng gano'n. Ayoko nang magulo. Opera mo ba ako? Ay, ayoko. Ito ko yung opera niya, Hindi na naman kami, chika. Diba? Kasi di ba, para nag-campaign ka sa president, may wini-wish ka ba na sana? Oo. Meron nga akong panawagan kay Mr. President. panawagan. Sige nga, may panawagan mo, pare. Ito pong panawagan ko Seryoso kay tayo. Mr. President at saka kay First Lady. Mr. President, kasi po, alam niyo naman nung nanalo po kayo may victory party. Thank you po at invited ako noon. Kaso nasa Amerika po ako kaya wala akong picture. Matagal na po akong humingi ng pa-picture sa inyo. Sana mapagbigyan niyo naman ako kasi ang tagal-tagal na noon. Ano ba, last year na yan? Anong year na ngayon, Mr. President? 2024 na, magto-2025 na. Baka naman. So, ito yung panawagan. Oo, yun yung panawagan ko Sabayan. lang. Oo, nasa na yung picture natin. Okay. Ngayong presidente ka na. Paano nga pala kayo naging ni Arnel Ignacio? Ignacio. Kasi naging guest ko si Arnel eh. Nabanggit ka noon sa namin sa show. Paano kayong Naging nagsama? mag-friends. Maging friends? Oo, kasi pareho kaming taga music box nung kami nag-start. Stand-up. Nung una siya muna yung host doon. Tapos nung naging ako na, nakita ko yan. Naka-turtleneck, tapos nakaitim na leather, tapos may manok dito. Nakausap niya yung live na manok. Naano ako sa kanya, parang
nakakatawa naman, ang weird naman ito. Tapos pareho kami, siya naman tuwang-tuwa sa akin kasi kakaiba daw ako, liliit ng daliri ko, tapos sumasayaw daw ako ng pagganon. So doon kami nag-start naging mag-friendship. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Lahat ng presidente na ano na namin, nagalugad na namin, simula kay Tita Cory up to the magkaibigan pa rin kami. As in, walang tampuhan nyo? Walang tampuhan kahit magkaiba kami ng kunyari, siya kay ganito, ako kay ganito. Oo. Ano kami, Kasi jive kami. isa siya, iba siya doon. Oo, hindi kami nag-uusap tungkol dyan. Kaya friendship pa rin kami. Kasi actress ka, di ba? At the same time, nag-host ka. So, ano mas gusto mo sa dalawa? Pareho. Saan ka na mas nag-enjoy pala? Sa totoo lang, mas nag-enjoy ako sa concert. Kasi ang concert, pagkatapos nun, bayad ka na. Ang taping ng hosting at saka ng TV guesting and movie, may certain date bago mo makuha yung sweldo mo. Trans. Oo. Hindi katulad pag concert. After the concert, pay ka na. Bongga, uwi ka na. Habay ka na. Habay. Yung sa mga gustong pumasok sa showbiz, kunyari ako papasok ako sa showbiz, ano may papayo mo sa akin kung talagang gusto ko mag-showbiz? Lahat naman yung pinapayuhan ko na sinasabi ko na ang artista, naniniwala ako na bigayan ng Diyos. Ang pagiging sikat, bigayan ng Diyos. So, many are called but few are chosen. So, pag binigyan ka na ng pagkakataon ng Panginoon na ikaw ay maging sikat, maging artista, huwag mong sayangin. Maging mabait ka, maging mapagkumbaba ka, maging magaling ka sa craft mo, and everything will follow. Dapat parati kang thankful kay God na binigyan ka niya ng pagkakataong maging artista at maging sikat. Na-curious tuloy ako kay Joby. Ano kaya magandang role kay Joby? Manghuhula. Ay! Kasi doon siya magaling eh. Okay. Tama. Direk Reggie. Nahulaan niya. Kasi yun ang gusto ni Direk Reggie. Gusto ko kasi, ang role mo, manghuhula. Oo. Diba? Tama, diba? Si Direk Reggie. Best friend ko yun. Kung tagal nang nangungulit niya si Direk. Hindi ba dahil kay Direk? Hindi ko alam Hindi ko rin na maalala. Kahit ako hindi ko maalala. Oo, nakalimutan ko na. Actually, ang dami naman namin pinagdaanan ni Ai sa mga ang dami. At saka ang dami kong sa ang dami niya ng love life. Okay. Sige na, ano mo naman ako? Dali ba sa mo? Excited na ako. Maya, babasahan natin ang ating kumare, si Ai. Ano ngayon talaga si Ai? Sino? Gusto kong magkwento ka ng bahagi ng buhay mo sa ngayon. Wala naman. Nandun pa rin, nasa Amerika pa rin ako. And after doon, kunyari every 3 months, every 2 months, umuwi ako kasi may project ako. Pero hindi ako pwede magtagal dito kasi ang status ko sa Amerika is residency. So pag residente ka, minsan mahigpit sila sa'yo, tinatanong nila ba't matagal ka dito. And ang talagang gusto kong mangyari is maging citizen ako. So pwede ako magstay dito ng medyo matagal. But also to be an American citizen also. Di ba may tawag dual citizen? Oo. Depende muna yan. Pag meron ka ditong mga kailangan mo mag-dual. Pag meron pang mga properties dito. Saan mas mahirap ang buhay? Sa ngayon sa Pilipinas, sa Amerika? Modesty aside, dito kasi hindi ko masyadong yung hirap kasi kahit pa paano medyo malaki yung sweldo ko. Sa Amerika naman, at the same time, pag yung kunyari, kagaya ko, nag-resign na ako sa work ko, so yung sweldo ko dito, yun yung dinidivide ko to $8. So medyo doon nag-struggle ako. Kasi, kumbaga, yung sweldo ko dito, nako-convert to dollars. Okay naman kung dollars, nako-convert to pesos. Kamusta na mga anak? Lalo si Sanjo. Si Sancho nandito, Sancho pala. pati yung bunso. Tapos sa Amerika yung bunsong babae, si Sofia, and si Nikki nasa Amerika din. Napo ka na? Wala. Wala pa. Kailangan na Dogs. Dogs ang apo ko. Magastos ang dogs. Oo. Dogs ang apo ko. 2 dogs. Ay, ano sikreto mo sa iyong longevity? 8 years na akong gluten-free, sugar-free, dairy-free, at saka organic. 8 years? 8 years na. Bakit ko ginawa to? Kasi po,
15 years old pa lang ako, meron na akong psoriasis. Autoimmune yun, psoriasis sa skin. Napagod na ako ng kakagamot. Gamot dito, injection dito, ganyan. Tapos hindi din naman nawawala. Nandyan pa rin. And then, nag-research ako, nakita ko itong cookbook na to. Tapos yung cookbook na yun, sinunod ko yun. And then, nagpa-life science ako kung ano yung mga allergies ko. So, yung cookbook na yun at yung allergy ko, nagtatali siya na dapat hindi ko talaga siya kinakain. Ano yung mga worst dapat di kainin? Sugar, Rice. rice, red meat, dairy. Sa psoriasis to hindi ko po alam dun sa ano kaya. So Ito lang yung sinasabi. Psoriasis cases. Oo. Dairy, red meat, and then bawal prito. Lahat po dapat nilaga, bake, roasted, and ganon. No soft drinks. Talaga? Oo, no soft drinks. Lahat natural. Ay, yung protein mo? Protein ko is chicken and turkey. Carbo ko is gulay. No fried. No fried. Ay, yung sa gulay, ano ginagawa? Ano, Steam. saute, steam, nilaga. So, dapat ikaw ang nagluluto. Yes, ako talaga. Okay. So energy-wise, hindi ka naman kinuha sa Ay, sobra. Sobra energy ko ngayon. Parang 25 years old lang ako. Ano? Kasi merong kailangan talaga ng rice. Kasi yun yung Depende source sa- of energy. Kasi depending, di ba Ako, sabi? oo. Ako sabi kasi, niya, allergic ako sa rice. kasi siya nagpatingin siya, di ba, yung book sabi mo, at the same time, Life science, Life which is science, parang ma-determine nila ano allergies ko. Life science doctor yon. Oo, sa life science. Paano yun? Dito yun sa Makati. Bigyan mo kami ng konting idea about Parang gusto ko pumunta doon. Yung life science, parang dito yun sa Makati na parang kung gusto mong i-determine ano yung mga allergies mo and kung bakit ka nagkakasakit, Okay. ano yung meron sa'yo. So yun, i-ano kanila, i-examining kanila. So ako, yung pupo ko and yung ihi ko, pinadala, and dugo, pinadala sa Amerika. And then ma-determine saan ka ba allergy. Mukhang mahal yun. Noong time na yun, 2017, nasa 80,000 siya. 27. 17. 18, 19, 19, 20. Kalahating milyon na ho ngayon yun. Oo. Most Di time. naman, siguro nasa 250 lang, 300. Kaya. Kaya naman. Kaya. Oo. Kaya Pero pa. at least, iba, alam mo kung kunyari may nararamdaman ka, bago pa man lumala, alam nila kung bakit ka nakakaramdam ng ganon. Yun yung maganda dun eh. Yung, titingnan nila ano yung source nung kung ano yung nararamdaman mo. Kaya paano kung matagal na ng sakit yan, kaya pa rin nilang, i-reverse. Oo, kasi ano yun eh, parang ano siya eh, holistic approach. Holistic medicine. maganda ko ata yun para Holistic sa approach. Holistic siya. Kasi nung nakakain ako ng gluten, dahil nga siguro malinis na ako sa kakakain yung lifestyle ko, 2016 ako nag-start ng March, November birthday ko. So sabi ko, yes, kakain ako ng mga gusto ko. Gluten, spaghetti, lahat ng gusto ko. Nilagnat ako, Mari. As in, nilagnat ako, 41 ang lagnat ko. So, nagtataka, ano kaya yun? Na-acquire ko yung gluten fever. Na pag nakakakain ka ng gluten, nilalagnat ka. Mari, parang ginagayat yung buto ko. Tumawag ako sa life science. Alam mo kung ano gamot ko? Nilaga ko yung turmeric. Nilaga ko yung luya, sibuyas, bawang hanggang maging oil. Yung oil nun yung ininom ko. Mari, para lang ako nagdahilan. Pag binold yun, matutuyo yung water, yung matitira oil. Oo, yung oil ng mga yon. Grabe, Mari. Parang parang himala, ganun. Miracle. Kanina minakita ko may kinakain ka, ano yan? Wala yun. Ano to? Parang Yan din, ano yan? Organic. banana. Oo, ayan o, organic. So puro organic Gluten-free talaga siya. chuchu. Puro organic. Oo. Kaya pala. Ito, natural orange. Okay. So parang, hindi ka naman vegetarian, no? May meat ka pa rin. Hindi. Chicken lang and turkey. Okay. White meat. White meat. Red meat, no. Pero no pride, ha? No. Kailangan po Bawal, steak. no fried, Fish. super fish. Super fish. Kahit walang kaliskis na fish. Oo. Okay. Depende, sa sea. Okay. Pero Mari, boring yun, ha? Ayaan mo naman. Tinan mo naman, fresh pa Bagay. rin. Walang Healthy cake. pa rin, Wala.
Paano may birthday? Di happy birthday na lang. Thank you. Ganun. Kahit isang, ano lang, yung... Ginaganon ko pero niluluwa ko, hindi ko ini-intake. Discipline talaga. Pag gusto ko talagang tikman. Discipline talaga. Like kunyari spaghetti, mahilig ako sa spaghetti ng Jollibee. Kahit kunyari, gaganon ako, tapos luluwa ko rin. Pero at least nalasahan. Lalasahan mo na. Tapos luluwa ko rin. Hindi ko i-intake. Ang hirap. Mahirap talaga. Kailangan doon talagang dedikasyon na, ayoko na. Kaya ano siya, walang tiyan, flat yung tiyan niya. Grabe. Yun ang gusto ko. Sa edad niyang yun ha, sa edad niya. Oo. Tsaka hindi na ako ma-high bloodin, yung magagalitin, yung wala lang akong kanin, umiinit na ulo ko kasi matakaw ako eh. Oo. Yun ang problema ko, matakaw ako. As in, kaya marami akong sakit kasi napakatakaw ko. Noon. Ngayon matakaw pa rin ako, pero yung food ko lang na kinakain ko. Thank you so much sa Kapilion for accommodating us. Thank you so much for the very delicious orange juice. And thank you so much for the time na binigay niyo po sa amin dito sa inyong cafe. Thank you so much, Kapilion. Thanks, Kapilion. Nakilala ka sa mga ganyang klase ng mga pagsususuot, kung ano-ano mga kularete nilalagay mo sa katawan mo, sa ulo mo. Kaninong idea to? Sa akin. Kasi normal ko yun eh. Kagaya kasi dati, nung nasa Sing-Along Bar pa kami, merong isang Sing-Along Bar akong pinasukan. Ngayon, pero ganyan na ako talaga. Mahilig ako magaganyan. Parati ako nakataras. Mahilig ako, ewan ko bakit ganun. Para sa akin normal yun. Kung ano yung gusto kong itsura ko, wala kang pakialam kahit ano yung itsura ko. Basta doon ako masaya. So ngayon, doon sa Sing-Along Bar na yun, yung si Kayo, ang may-ari nun, 7 na babae. So yung mga damit ng mga babae na yun, pinapasuot sa akin ng Kayo. Tapos sumasayo-sayo kami sa Malati na ganyan. So doon yung nag-start. Until, kumbaga na-imbibe ko na, dinala ko sa showbiz. Pero actually, normal ko talaga yun. Ganun ako manamit. Parang vaudeville type na. Pumawa ka rin ba ng mga talents, Mare? Oh, di ba dati yung ex-battalion? Okay. Ano Yun na lang. nangyari doon? Wala na. Sumikat yun. Sikat talaga sila sa underworld. Sa underground. Sorry, underworld. Underworld. Ano ba yan? Sorry, Sa hell, sa sa hell. underground. Oo. Tapos, gusto ko silang dalhin sa mainstream. Sikat. Oo, underworld. Sa bagay, mukha naman sila taga-underworld. Charis! Charis lang. What keeping you strong? My faith. My faith in God. My faith in Mama Mialina. Na I trust them so much. Lalo na pag medyo meron ako pinagdadaan ng mga kinambular sa buhay. Napaka-powerful. Napaka-powerful ng prayer. So, yun talaga. So ikaw yung taong hindi matatawag na mahina. Hindi mo ako mapapabaksak. Hinaharap mo talaga ang Yes. problema. Bravo, gaganon ka. Yes. Anong pinakamabigat na inarap mo sa buhay? Maraming mabigat, pero kasi yung uso na nga yung online, yung naghiwalay kami ng second husband ko. Nakatakot-takot na bash ang inabot ko. Bashing. And marami din naman kakampi. But kasi yun yung nauso, yun yung bashing. So, medyo natigalgal ako na, ganito na pala ngayon ang mundo. Ibang klase. Oo. So, hindi ako nakapag-prepare. Hindi ako na-inform. Na gano'n na pala. Alam mo yung gano'n? Yung nakakashock. Parang, yung gano'n. Sa lahat ng ito, ano yung life lessons na masishare mo sa mga fans mo? Sa mga fans. Kagaya ng sinabi ko, always be thankful and positive sa buhay nyo. Huwag kayong hindi lalaban sa buhay. Lalo na yung mga ibang mga babae na pag iniwan or nawalan ng husband or nawalan ng boyfriend, parang namatayan na, parang magpapakamatay na. No. Oo, kasi napaka-precious ng buhay ninyo. Mahalin nyo ang sarili nyo. And yun ang best vengeance nyo sa mga nang iwan sa inyo. At higit sa lahat, mag-ipon.
Tawa ka. Oo, at higit sa lahat, mag-ipon. Kasi naubos yung mga pera ng mga tao. Oo, totoo, Diba? totoo. Mag-ipon kayo kasi yung iba, naiwan na kawawa, wala talaga. As in, nga. Correct. Naubos. Thank you, kumare. Welcome, Mare. At pinag-ulakan mo kami. Yes, you're Sobrang welcome. blessed kami. So, we're honor talaga. Thank Of course, you. with my friends, Abel. Thank you so Ang dami namin much. natutunan. Oo. Napasaya mo kami. Just be strong. Sana may Lalo na maraming... may part 2 pa sana, no? Sana in the future. Pero Yes. malaking bagay na sa akin na maging part si Oh, Kumare sa thank you YouTube naman, ko. Mare. I hope na magpatuloy pa rin ang tiwala niya sa akin. Yes, of course naman, Mare. Isa kang blessed na tao dahil, di ba, bihira yung magaling sa ganyan. Ay, oo. Salamat, Talagang salamat, Mare. chosen din. Sobrang salamat. Pero alam mo, Mare, siyempre, di ba, marami nang naglalabasan, marami nang... Lalo na sa TikTok. Marami na manghuhulang lumalabas. May pinaniniwalaan kasi ako na nandiyan ka at may darating na mas higit pa. Sabihin, sa akin, hindi mawawala ang pangalan ko, may darating na mas higit pa sa akin. Yes. Pero nagawa ko na yung pangalan ko. Hindi. Tsaka sabi nga ni Tita Inday Badiday, RIP, the original is the first. Thank you. Oh, diba? Sabi ni Tita Inday, of course, the original is the first. Alam niyo si Kumare, lagi yan napupunta, lagi yan sa, kasi di ba sa Shangri-La? Oo. Lagi yan. Chubby, nandiyan ka ba? At saka bahay ko to eh. Dito kami nagmamall ng mga anak ko eh. Oo. Maliliit pa sila, nandito na kami sa Shangri-La. Dapat nga to Shangri-La, ano to eh, bayaran man na ako. Kahit ang dami ko na nagastos dito. Pareho tayo. Oo. Every Oo, day. dito ko pinagsasak Dapat may ng mga anak ko eh. Oh, 25, Dapat may, ano na rin ako, dapat may 20, shoulder, may ano 22 tayo. years na rin ako, ah. Stockholder tayo dito, Jody. Like and subscribe sa Joey Vargas TV! Yay!